Good morning. 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 Salamat sa Diyos sapagkat ngayong oras na ito, meron tayong kalayaan para ating pong pag-aralan ang kanyang salita. At napakahalaga po na pinag-uusapan natin ngayong buwan na ito ay tungkol po sa pagbibigay. Ano sinasabi ng Biblia tungkol po sa pagbibigay po natin. Kaya sa ating pong pagpapatuloy, buksan na po natin ang ating mga Bibles sa Acts chapter 20, verses 34 and 35. Basahin po natin ng sabay-sabay. Verse 34, ready? Begin. You yourselves know that this hand of mine have supplied my own needs and the needs of my companions. In everything I did, I showed you that by this kind of hard work, we must help the weak, remembering the words the Lord Jesus himself said, "It is more blessed to give than to receive." Pagpalain po ng Panginoon, pagkabasa na kanyang salita, tayo pinadalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, ngayon po umaga, kami po ay nagpapakumbaba sa oras na ito. Kinikilala namin ang kakulangan ng aming kaalaman para maunawaan ang inyong pong mga salita. Dalayan po Panginoon ang pangunguna ng Banal na Espiritu, ang pagtuturo niya sa bawat isa sa amin. Dalayan po Panginoon, gamitin mo inyong lingkod para maipalam sa bawat isa ang dapat namin gawin, dapat namin isa-isip, isa puso sa amin pong pagbibigay. Nawa Panginoon, makita namin ang kahalagahan nito sa aming pong buhay at lalo tingin sa aming pagsamba sa iyo. Ito Panginoon, namin nalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Sino po nakakilala sa inyo sa tao ito? Nasa pa. Sino yan? Siya po ay hindi si Douglas MacArthur, si John MacArthur. Okay, sa ilan sa atin na hindi pa siya nakikita, ito po ay ito pong tao ito, siya po ay pastor, siya ay preacher, siya ay author ng almost 400 books ito po about Christian living. At I think yung Bible ni Jai is si John MacArthur galing, no? Okay, yung mga, kay na Tatay Wimba, yung makapanyang Bible, kay John MacArthur din, yung author. I mean, yung nag-arrange niya. Okay, so marami pong ginawa, accomplishments. Ito pong pastor na ito, ngunit nakakalungkot, last month, siya po ay kinuha na ng Panginoon sa sakit na pneumonia. At alam po ninyo, itong si John MacArthur, nung kami po ay nag-aaral pa sa Bible School, maybe hanggang ngayon, siya po ay isa sa mga hinahangaan namin. No, yung mga libro niya talagang aming iniipon, hindi namin pinapamigay. Dahil yan ay talagang napakaganda ng kanyang mga analysis, no, ng kanyang mga research, no, pagdating po sa pagpapaliwanag ng mga doktrina, no, ng Biblia. Ano po? At alam niyo po, meron po siyang isang quotation na nakakuha ng aking atensyon. Dahil itong quotation na ito ay sa larangan ng pagbibigay. At alam po ninyo, para sa akin ay malaki ang anong tawag dito? Nagawa nitong quotation niyang ito para mas maintindihan ko pa kung anong dapat kong gawin sa larangan ng pagbibigay. Ito ang kanyang quotation. Basahin niya po natin. Ready? Begin. God made all creation to give. He made the sun, the moon, the stars, the clouds, the earth, the plants to give. He also designed His supreme creation, man, to give. But fallen man is the most reluctant giver of all in God's creation. Totoo ba ito? Do you think this is true? Do you agree? No? At alam nyo, yung first part, kung tutusin ninyo, no? Lahat ng creation niya, ng Panginoon, no? The sun, the moon, the stars, no? The clouds, the earth, the plants. Lahat yan may binibigay sa atin. No? Lahat yan ay inilagay ng Panginoon kung saan siya nakaposisyon. No? To give us something. Sorry medyo may umabansa. Napanood ko yung interview kay Regine Velasquez, no? At tinanong siya kung ano ang
paano niya inalagaan yung kanyang anak. Noong 2020, dahil nga pandemic, so ang ginawa niya doon sa anak niya ay binigyan niya lang ng gadgets, no, para maglaro lang, no, hanggang 2022. So, puro gadgets lang. Ayaw niyang palabasin, ayaw niyang paarawan. Ang sabi niya, alam mo kung ano nangyari sa anak ko? Ang grado ng mata niya before, noong 2020, ang grado ng mata niya ay 20/20. Baga perfect vision. Pero, noong 2022, 500 na. Ano? Ang grado ng mata ng aking anak. Ang sabi niya, ang dahilan kung bakit nangyari yun, sa palagay ko ay dahil hindi ko siya pinapalabas. Hindi ko siya pinapaarawan. Kaya deep noon ko na-realize na mahalaga talaga yung sinag ng araw, ano, sa mga tao, no, yung vitamin D na dulot ng sikat ng araw. Kaya paminsan-minsan, ano, magpa-araw din po tayo. Di ba ba? Pero okay, kung titingnan niyo po ang buong creation, kahit mga animals, mga plants, no, binigay ng Panginoon sa atin to give us something. O ba? At maging yun nga sabi dito, yung supreme creation, yung pinakamagandang nilikha ng Panginoon na tao. No? We are all designed to give. But, ang sabi niya dito, because of sin, no? The fallen man is the most reluctant giver of all in God's creation. Lagi tayong nag-iisip, no? Lagi tayong nagdadalawang isip. No? Very hesitant tayo pagbibigay ang pag-uusapan. Di po ba? At yan po ay na-develop natin, no, yung selfishness, no, yung greed, no, yung covetousness, nung tayo po ay nagkasala. At salamat sa Panginoon sapagkat nung tinanggap natin ang Panginoon bilang sariling tagapagligtas, isa ito, no, sa kanyang aayusin, no, at babaguhin sa ating pong buhay. Kaya yan po ang dahilan kung bakit marami pong nasulat, no? Meron pong 2,300 verses na nakasulat sa Biblia about money. Okay? Ang verses on faith ay 458. Ang verses about prayer, 121. So, bakit kaya ang dami, no? Ang dami overwhelmingly itong verses about money. Hindi dahil sa mas mahalaga ang pera kaysa sa faith or prayer, no? Kundi ang gustong sabihin lang ng Panginoon, pag hindi mo manage ang pera, no, the money will manage you. Okay? Aalipinan ka ng pera or ng mga possessions mo. Okay? Ang sabi, kung titingnan natin din yung 39 parables ni Christ, 11 doon ay tungkol sa pera. Okay? So, napakahalaga sa Panginoon na matutunan po natin lahat. No? Kung paano i-manage ang mga halaga na pinagkakaloob sa atin ng Panginoon. Okay? So, nasabi sa 1 Timothy chapter 6 verses 9 and 10. Basahin nga po natin. Ready? Begin. Those who want to get rich fall into temptation and a trap and into many foolish and harmful desires that plunge people into ruin and destruction. For the love of money is the root of all kinds of evil. Some people eager for money have wandered from the faith and pierced themselves with many griefs. Okay? So sabi niya, those who want to get rich fall into temptation and a trap and into many foolish and harmful desires. Okay? Hindi naman ibig sabihin dito na huwag ka nang mangarap, no, na magkaroon ng pera, no? Pero kung ang nasa isip mo na lang parati, no, ay pera, no, na sinasacrifice mo na, mga kapatid, yung relationship natin sa Panginoon. For example, mas marami ang kita pag Sunday. Kaya hindi na ako mag-church. Okay? Hindi na ako pupunta sa church. Ang haba. No? Sayang yung mga kliyente. No? Sayang yung business. No? Yung ganung oras pa naman, doon maraming mga namimili. Di ba? Pagka nakalimutan natin ang Diyos, no, dahil sa pera, sabi niya, ano yun?
people into ruin and destruction. You will be ruined at you will fall into destruction. Masisira ang buhay. Okay? And then sabi pa dito sa verse 10, for the love of money is a root of all kinds of evil. Some people eager for money have wandered from the faith. No? So dito po, kahit mga mananampalataya ay hindi exempted sa temptation, no po, na unahin ang pera, no, kaysa sa Panginoon. At ang sabi diyan, dahil sa ganung pangyayari, and pierce themselves with many griefs, lalong tumindi, no, bumigat ang mga problema, no, ng mga mananampalataya ng gano'n, ng mga taong gano'n. Di ba, akala natin, pagka nagsikap tayo ng gusto para kumita ng pera, ay kumbaga, magiging masaya tayo, no? Pagka well provided tayo, parang feeling natin may kapayapaan tayo. No? Pero pag narating na natin yun, hindi pala. Narating nyo ba yung dalawang concerts ni Sarah Geronimo? No? Noong 15th anniversary niya. Hindi ko alam kung kailan yung isa. Pero parehong narinig yung testimony niya. Sabi niya, akala ko nung bata ako, pagka yumaman ako, sumikat ako, no? Dumami ang pera ko, magkakaroon na ng kapayapaan. No? Magkakaroon na ng kasiyahan. Pero nung na-reach niya, no, yung pinapangarap niya yun, hindi pa na. No? Mas malala ang mga problema, mas walang katahimikan. At sabi niya, I feel empty. Tapos narinig daw siya ni Gary Valenciano na ganun yung sinasabi. Pinag-pray siya. No? At sabi niya, sabi ni Gary Valenciano, before I pray for you, I want to tell you this. You need to surrender your life to Jesus. No? And mawawala yung emptiness naman. And that's what she did. No? Sinubo niya ang kanyang buhay sa pamamagitan. Sabi niya, nagkaroon ng kahulugan ang buhay. So mga kapatid, ngayon pong umaga, ito ang babala, no, sa bawat isa. Ito ang dahilan kung bakit natin ito paulit-ulit na pinag-aaralan. No? Ang tungkol sa pagbibigay. Sapagkat may instruction ng Panginoon, no, kung paano natin i-manage ang mga possessions na magkakaroon po tayo. Tandaan niyo po ito mga kapatid, pagka tayo po ay sumunod sa Panginoon, no, pagka ginawa natin yung kanyang mga instruction, the Lord will bless us. Pero mga kapatid, kung hindi natin alam kung paano i-manage yun, katulad tayo nito, no, masisilaw tayo, masasidetrack tayo, no, sa kung anong talaga ang mahalaga. So ngayon pong umaga, itong pag-uusapan natin sa Acts, no, chapter 20 verses 34 and 35 ay tumutugon po sa ating tema ngayon po August, no? More blessed to give. Ma-realize po natin nawa itong katotohanan ito na mas pinagpala ka, mas pagpapalain ka when you give, no, than you receive. Bakit natin ito pinag-aaralan ngayon po buwan na ito? Yun, according nga sa tradition ng mga Chinese, ang August daw ay malas na buwan. No? Kaya wag daw mag-o-open ng business. No? Wag mangungutang. No? Basta magkakaproblema ka sa pera pagdating ng August. At meron akong bagong natutunan kagabi. Sa pakikinig ko ng isang talk show. Ngayon ng August ay nangyayari yung Mercury retrograde. Narinig niyo ba yan? Mercury retrograde, yung ang explain ko. Yung movement ng Mercury, no, at saka ng Earth, no, parang akala mo magkasalungan, pero it's only optical illusion. Kasi papaganto ang papaganto ang movement ng Earth sa araw, yung Mercury papunta na siya dito, no? So parang pag titingnan mo daw sa telescope, parang magkasalungan. Na ang interpretation ng mga astrologists ay anong tawag dito? Hindi mo maintindihan, no? Kaya wag kang makikipag-transact, no? Sapagkat magkakaroon ka ng problema, no? Pagka may mga nakausap ka na tao, lalo na sa mga decision makings, no? 1 August,
Kasi sigurado hindi yan magiging successful. Magugul yan. Okay? So yun po ang pagkakaintindi ko doon sa Mercury retrograde na yan. No, na akala mo magkasalungat. So ang interpretation doon, magulo. Ang isip daw ng mga tao pagka August. Pero, hindi yan po ang sinasabi ng Biblia. Okay? At hindi yan po ang itinuturo ng Biblia pagdating po sa finances natin, no? Pagdating po sa mga possessions natin. Mayroong pangontra, no? Ang Panginoon, ang salita ng Diyos sa mga ganong kaisipan. O ba? At pagka ito daw po ay ating ginawa, no? Ini-apply, no? Walang August sa ating buhay. I mean, doon sa iniisip ng maraming mga tao. Ibig sabihin, hindi tayo mamumroblema sa pera. Okay? Lahat ay pagpapala ang ating mong matatanggap. Basta sinunod natin yung kanyang utos or instructions about money. Last week, pinag-usapan natin our ever-giving God. Alam niyo po, napakahirap sundin ang isang tao, no, na nag-uutos sa atin na gawin ang isang bagay kung siya ay hindi niya ginawa ito. Di po ba? So dito, makita natin, napag-aralan natin last week, nung iniutos ng Panginoon at tinuruan tayo kung paano magbigay, ipinakita niya muna. No? Sinampulan niya muna tayo kung paano magbigay. Okay? Kaya hindi natin pwedeng i-accuse ang Panginoon na hindi mo alam ang struggle namin. No? Hindi mo alam ang estado ng finances namin. No? Hindi mo alam kung paano mapapalago ito. No? Alam ng Panginoon. He owns everything. No? At sinampulan niya tayo kung paano magbigay. Kaya kung ano man ang struggles natin, no? Napagdaanan din ng Panginoon. At in the end, itinuloy. Pinakita niya sa atin. Ngayong umaga, ang gusto ko pong pag-aralan natin, pamagat ng ating mensahe, blessed givers. So, blessed givers. Mga pinagpalang nagbibigay. Tama may Tagalog. Mga pinagpalang nagbibigay. Kayo po ba ay blessed giver or givers? Okay? Or gusto nyo ba na maging blessed givers? Okay? Doon po sa ating mga talatang binasa, ito po ay nangyari sa Ephesus. Ito pong Acts chapter 20 verses starting 13 hanggang 37. Ito po yung time na si Apostol Pablo po ay pupunta na sa Jerusalem. Okay? At ito po yung last day ng pagkikita nila. Ang senaryo po dito, sila ay nasa pier. Nasa pier na sila ng Ephesus at nagbibigay ng ni ultimo adios, no? Or farewell speech si Apostol Pablo, no? Sa mga elders ng mga Ephesian Church. Okay? Nag-stay po si Apostol Pablo sa Ephesus ng 3 years at kung babasahin po natin sa verse 31, nasabi dito, so be on your guard. Remember that for 3 years, I never stopped warning each of you night and day with tears. Ang ibig sabihin po ni Apostol Pablo dito, night and day, I preach the word for 3 years. Okay, so ganun katindi yung yung pagbabahagi ni Apostol Pablo, ganun siya kasipag sa pagbabahagi ng salita ng Diyos. At ito, nung sinabi niya with tears, talagang very passionate siya. No? Kumbaga nalulungkot siya pagka hindi nakikinig. No? At hindi sumusunod yung mga believers. Kaya with tears, talagang iniiyakan niya pagka may naliligaw. No? Pagka may sumusuway. Ganun katindi yung kanyang pag-minister dito po sa mga Ephesian believers. Kaya nung day na siya ay paalis na, nag-iyakan talaga silang lahat. No? Pinag-pray niya itong mga elders. No? Binalaan niya na mag-ingat kayo sapagkat pag-alis ko, sigurado may mga false teachers na papasok sa church at dadayain kayo. Okay. Pero ito ang kanyang iniwan na napakahalaga na sinigurado niya na hindi ito malilimutan ng mga Ephesian believers. At nawa ay ganun din po tayo.
Sabi niya, in everything I did, I showed you that by this kind of hard work, we must help the weak. Remember the words the Lord Jesus Himself said, it is more blessed to give than to receive. Okay? So, dito, talagang in-emphasize niya, for the past 3 years, ito yung halimbawa na pinakita ko sa inyo. No? Nagsikap talaga ako, nagtrabaho ako, no? Hindi ako humingi ng, anong tawag dito? Hindi ako nagpa-alaga sa inyo. No? Nagtrabaho ako, no? Para masuportan ko sarili ko at para matulungan ko rin ang iba. No? Kaya, sa aking pag-alis, ito gusto kong gawin nyo rin. No? Tumulong kayo. No? Huwag kayong magdalawang isip na magbigay. Sapagkat ang sabi diyan, it is more blessed to give than to receive. Parang paradox to, no? Parang kabaligtaran o kabalintulaan. It is more blessed to give than to receive. Kasi sa panahon natin ngayon, no, for you to be blessed or for you to say you are blessed, ang sukatan ay kung ano ang meron ka. Di ba? Pagka napanood nyo na ba yung mga vlog na yung mga visiting the crib? Yung mga artista, no, pagka nagbablog sila, pinapakita nila yung kanilang mga bahay. No? Nakita nyo ba yung bahay ng Coco Martin? Ang laki, ang daming sasakyan. Di ba? So nakakabilib. So ang conclusion ay, successful ka. You are blessed. Di ba? Pero kung ipapabasa mo to sa kanila, no? But if you want to be more blessed, you give. Ano kaya ang mararamdaman ng mga tao niya? Ano kaya ang mararamdaman mo kung ito ang sasabihin? Gusto mo bang dumami pa ang mga blessings sa buhay mo? You give. Okay, later makikita po natin yan. Pero, ano nga ba ang dahilan? Bakit mas pinagpala ang mga taong nagbibigay kaysa tumatanggap? Okay? Meron po tayong 4 na dahilan na makikita kung bakit sinabi ito ng Panginoong Jesucristo at inulit ni Apostol Pablo. At ngayong umaga ay atin po pinag-aaralan. Ano po? Blessed givers. Bakit masasabi mo na pinagpala ang isang nagbibigay kaysa tumatanggap? Okay? Ang una na dahilan, because God is pleased. No? Natutuwa, nasisiyahan ang Panginoon when you give. Okay? Okay, paano masisiyahan ng Panginoon sa ating pagbibigay? Ito po. Sa ating pong pagbibigay, kaya siya natutuwa because it is an expression of faith. Sa ating pong pagkakaloob, ay pinapakita natin na tayo ay nananampalataya sa sinabi ng Panginoon. You give. Bakit importante at bakit nakakatuwa when we express faith? Okay? Ang sabi po dito sa Romans chapter 1 verse 17, basahin niya po natin. Ready? Begin. For in the righteousness of God is revealed from faith to faith, as it is written, the just shall live by faith. Yung just po dyan, no? Ito po yung mga iniligtas ng Panginoon. Ito po yung mga tumanggap kay Jesus bilang sariling tagapagligtas. The moment you receive Jesus as your Lord and Savior, in the eyes of God, no, ikaw ay matuwid. No, you are just, you are righteous. At ang sabi dito, the just shall live by faith. Tayo po ng mga mananampalataya ay dapat mabuhay ng may pananampalataya. Okay? Pananampalataya sa Panginoon. At tingnan niyo po ito. Sa Hebrews chapter 11 verse 6, basahin po natin. Ready? Begin. And without faith, it is impossible to please God. Because anyone who comes to Him must believe that He exists and that He rewards those who earnestly seek Him. Sabi niyan, without faith, it is impossible to please God. No? Kung hindi ka sasampalataya sa Panginoon, hindi matutuwa ang Diyos sa'yo. Okay? Sa iyong pagbibigay, kung wala kang tiwala sa Diyos sa pagbibigay mo, hindi siya napiplease. Okay?
Pero kung sa iyong pagbibigay, you are trusting God, na the Lord will provide your needs. At sa lahat ng aspeto ng buhay natin, no? Sa pagsakay nyo sa jeep, no? Sa pagsakay ninyo sa inyong mga sasakyan, sa pagpunta nyo sa school, sa office, pag-uwi ng probinsya, nagpe-pray pa ba kayo? Sinasabi niyo, Lord, I trust in you. I'm entrusting you my life. Kasi pagka tinignan niyo yung mga aksidente, at yung mga road rage, itong mga nakaharang araw, puro nakikita ko sa internet ay mga road rage, away sa daan. No? At ang napapansin nila, puro kalbo yung mainit lang. Naka-experience na rin po ako dyan. May naparadahan ako na isang, actually mag-u-turn akong ganyan. So may parating, nakapanjero siya, galit na galit siya, at sinisigawan niya talaga ako. Sabi niya sa akin, hindi ka dapat pumunta yan. Hindi ka dapat tumigil niya. Sabi ko, saglit lang. Mag-u-turn ako, sabi ko ganyan. Tapos sinigawan, buti hindi niya ako minumura. So, basta sinisigawan niya ako, sabi niya, ano? Kalbo siya. And naalala ko lang, kasi pag nakapanood ko, nakalagay ito, kalbo na naman tong galit na mo. Well, anyway, doon nga po, kailangan sa ating pong pagbabiyahe, sa kung ano man ang gagawin natin, let us entrust the Lord. Yung biyahe natin, yung mga gagawin natin, kasi hindi natin alam kung ano mangyayari. No? Hindi natin alam kung ano yung dadatnan natin, hindi natin alam kung ano yung iniwanan natin, kung ano mangyayari. Di po ba? Hindi rin natin alam kung ano mangyayari along the way. So, we need to live by faith. At pagka ganun daw po ang ating attitude, mga kapatid, doon napiplease ang Panginoon. Doon natutuwa ang Panginoon. When you trust Him, sa mga decision makings natin, sa pag-aaral natin, natutuwa ang Panginoon. At ang sabi pa dito, sa Romans 14:23, basahin niya po natin. Ready? Begin. But whoever has doubts is condemned if they eat, because their eating is not from faith. And everything does not come from faith is sin. Okay? Kung lagi tayong walang tiwala sa Diyos, kung hindi tayo nagtitiwala sa Panginoon, mga kapatid, sad to say, tayo kung lahat ay nagkakasala. Pagka lahat ng ginagawa natin, lahat ng mga pagpapasya natin, ay hindi naayon sa pananampalataya, nagkakasala. So, ang pagbibigay, mga kapatid, ito po ay expression ng pananampalataya. And when we do this, God is pleased. Natutuwa ang Diyos sa atin. Kaya sa ating pong pagbibigay, mga kapatid, let us give this by faith. Bibigay ko po ito, bahala ka ng Panginoon. Sometimes, hirap tayo, ang hirap bumunot, lalo na pag marami tayong bayarin, marami tayong pangangailangan, no? Pero again, iniutos ito sa atin ng Panginoon. Di ba? In fact, sinabi niya na, it is more blessed to give than to receive. Okay? May gagawin ang Diyos sa bawat isa sa atin kung bakit niya iniutos. Okay? So, it is an expression of faith. Next, it is an example of obedience. Ito po ay halimbawa ng pagsunod. Di ba? Pagsunod sa ating Panginoon. At again, ang Panginoon, natutuwa siya. He is pleased when His children is obeying. Di ba? Or are obeying. Kayo po ba, natutuwa kayo sa inyong mga anak? Or yung inyong mga magulang natutuwa sa inyong pagka sumusuway kayo? Pagka kayo ay pasaway parati? Di ba? Mas natutuwa tayo pagka yung isang sabi lang, andyan na. Or sunod na agad. No? Yung mga yung mga anak. At pagka yung alam mong masunurin yung anak mo, kahit anong hilingin nun, ibibigay mo. Pero pagka matigas ang ulo niya, kahit konti lang, parang sabi ito gagamitin. Bakit mo hinihingi ito? Hindi mo ba?
ang Panginoon when you are obedient. Sabi dito sa Luke chapter 11 verses 27 to 28. Basahin po natin. Ready? Begin. As Jesus was saying these things, a woman in the crowd called out, "Blessed is the mother who gave you birth and nursed you." He replied, "Blessed rather are those who hear the word of God and obey." Okay? Yung sitwasyon po dito, yung context nito, no? Meron pong pinalayas ang Panginoon ng demonyo. No? At ang epekto ng demonyo doon sa tao, hindi siya makapagsalita. Pero nung pinalayas niya, nakapagsalita siya. Pero ang sabi ng ibang mga tao, ba, kampon din ng demonyo to. So inaakusahan nila ang Panginoong Jesucristo na kasamahan din ng mga demonyo. Kaya lang sabi ng Panginoon, kung maglalaban-laban ang magkakasama, anong mangyayari? Magkakawatak-watak. Masisira yung kanilang kaharian. Kaya imposible na galing ako sa demonyo. Ano yun? Lalabanan ko sila. Yun ang point niya. No? And then, may isang babae na nagsabi, na-impress siguro sa kanyang explanation, nagsabi niya, "Blessed is the mother who gave me birth and nursed." Pero hindi kinagat ng Panginoon. Ang sinabi niya, "Blessed rather are those who hear the word of God and obey." Hindi lang those who hear, but those who obey. Yun ang pinagpala. Okay? By the way, ang ibig sabihin ng blessed, no? Yung favor ng Panginoon ay nasa iyo. No? Yung blessing ng Panginoon ay ibibigay sa iyo. Yun ang ibig sabihin ng blessed or blessed. Okay? So, yun pong pagbibigay, it is an expression or it is an example of obedience. Kaya pag hindi tayo nagbibigay, ano ang tawag sa atin? At pag hindi tayo nagbibigay, ano ang mangyayari sa atin? Diba? Are we blessed? Will the Lord bless us? Ano? Kung hindi natin ibibigay kung ano yung nararapat para sa Panginoon. Di ba ba? So, yun po ang makikita natin dito sa Luke. And then sa 2 Corinthians chapter 9, verse 7, basahin po natin. Ready? Begin. Each of you should give what you have decided in your heart to give, not reluctantly or under compulsion, for God loves a cheerful giver. No? Or God is pleased. No? Pagka masaya ka na nagbibigay. So dito may panibagong no? Makikita tayo na dapat attitude natin pagka nagbibigay tayo. Kasi minsan, nagbibigay tayo pero nakasibaho tayo, no? Naiinis tayo, nagagalit tayo. Ito ba? Pero tandaan po natin, basta nagbibigay tayo sa Panginoon, ganito dapat ang ating attitude. Cheerful. At alam po ba ninyo, yung original meaning ng cheerful dyan ay hilarious. Hilarious giver. Yung tuwang-tuwa ka, humahalakha ka sa iyong pagbibigay. Ganon yung extent ng pakiramdam sa iyong pagbibigay. Walang halong tampo. Walang halong galit sa iyong pagbibigay. Dapat talagang tumatawa ka. Yes, makapagbigay ako. May ganun po ba tayong attitude? Sabi niya, God loves cheerful giver. Kumusta po ang ating pagbibigay? Ito mga nagdaka. We need to give cheerful. Di ba? Sapagkat ito po ay halimbawa ng pagsunod. At ang sino mang sumusunod sa utos ng Panginoon, mahal niya. Natutuwa siya. Okay? So, sa ating pong pagbibigay kanina, no, sa tithes and offering natin, or every time na tayo po ay nagbibigay sa tithes and offering, natutuwa kaya ang Panginoon? No, gaano kaya ka napad ang ibig ng Panginoon every time na ginagawa po natin? Magandang i-check po natin ang ating punong attitude pagka tayo po ay magkakaroon. So, yun po ang una na makikita nating dahilan kung bakit it is more blessed to give than to receive. No? Kung bakit pagpapalain tayo sa ating pagbibigay. Because God is pleased. Next, it implies His provision. No? Pinapakita po nito na
nagkaloob ang Panginoon sa iyo. No? May ipinagkaloob sa iyo ang Panginoon. Tandaan niyo po ito, hindi hinihingi ng Panginoon na ibigay mo yung wala ka. Kaya po? Yung iba kasi, lalo na yung lolo ko, ewan ko kung narinig nila itong kwento, nung malaman niya na pastor ako, nakagraduate na ako sa Bible School, ang una niyang tanong sa akin, bakit ba kailangan magbigay? Sabi ko, bakit niyo po yan tinanong sa akin? Eh kasi yung pastor namin doon sa Dulangan, doon sa bukid, laging sinasabi na kailangan magbigay ng ito. Eh wala akong pera eh. Anong ibibigay ko? So naiinis siya kasi wala siyang pambigay. No? So parang dahil sa wala siyang maibigay, nag-isip na lang siya ng negative na. Siguro, ginagamit ng pastor yung pera niya sa ang sarili niyang gastos. Sabi niya sa akin, ano bang sinasabi ng Biblia tungkol sa pagbibigay? Bakit kailangan? So alam niyo yung iba kung bakit nahihirapang magbigay. Kasi ang iniisip nila, dapat ang pagbibigay ay malaki. Marami. No? At kung sakali yung katabi mo malaki yung binigay, dapat tatapatan mo yun. Pero sabi po dito, makikita po natin sa mga talata natin kung babasahin. No? Tingnan po natin. No? Sabi dito, basahin niya po natin sa Deuteronomy 16:17, ready, begin. Each of you must bring a gift in proportion to the way the Lord your God has blessed you. So, ibig sabihin, pupunin natin yung ating ibibigay sa kung ano yung natanggap natin. Kung paano ka pinagpala ng Panginoon, no? Doon ka kumuha ng ibibigay mo. Okay? Kung siya, mas malaki ang binigay sa kanya ng Panginoon, malaki ang responsibility niya. Malaki ang accountability niya. Kung baga, huwag kang mainit. No? Although, siyempre, nakakatuwa nga pagka marami. Ganun ang ating ganun ang thinking po natin. Pero, as I've said, ganito po ang patakaran ng Panginoon. Kukuha ka lang dun sa kung ano ang meron ka. Kung paano ka pinagpala ng Panginoon. This past weeks, this past months, this past year, gaano ka ba blessed ng Panginoon? Ha? Naupuan mo na ba yan at naisip, paano ba o gaano ba ako pinagpala ng Panginoon ngayong buwan ito, ngayong linggo? So ano ang pwede kong ibigay para pasasalamat sa Kanya? Okay po? And then, nasabi pa dito sa 1 Chronicles 29, 14 and 16, lagi po natin itong binabasa. Sabi po, papakinggan yan, babasahin ko. But who am I and who are my people that we should be able to give as generously as this? Everything comes from you, and we have given you only what comes from your hand. Ito po ang sabi ni Haring David. Nung nagsulisit siya ng halaga, pampatayo ng temple. Okay? Although hindi siya nagpatayo ng temple, pero tinulungan niya yung anak niya, si Solomon, kasi si Solomon ang designated na magtatayo ng temple ng Panginoon. So, ang ginawa ni David, gusto niya rin maging bahagi, siya ang nagsulisit. At nung nagsulisit siya, nagulat siya sa dami ng binigay ng mga tao. No? At ito ang kanyang prayer. Everything comes from you. We have given you only what comes from your hand. Then verse 16, Lord our God, all this abundance that we have provided for building you a temple for your holy name comes from your hand, and all of it belongs to you. Mga kapatid, ang dahilan kung bakit tayo makakapagbigay, sapagkat pinagpala tayo ng Panginoon. Okay? God provided our needs. Tandaan nyo, walang hinihingi ang Panginoon na wala tayo. Ang hinihingi niya ay yung meron tayo. At pag nagpala ang Panginoon, ang sabi ni Haring David, all this abundance, no? Ang sabi sa verse 14, that we should be able to give as generously as this. Napakadami. At yun nga, kung iisa-isahin po natin ang mga binigay sa atin ng Panginoon, I firmly believe we have enough na halaga
na pwedeng ibigay para sa akin. Di po ba? Yun yung mga loved ones natin. Minsan, iniuutang pa natin. No? Welcome po. Okay. Iniuutang pa natin, ano? Para mabili yung maganda. Para matuwa. No? Para matuwa yung tao na pagbibigyan natin. Pero ang Panginoon, He has given everything. No? He has given the strength, no? The opportunity, no? Para kumita. So, karapat-dapat lamang na hindi tayo magdalawang isip, no? Sa atin po pagbibigyan. Okay po? So, 2 Corinthians chapter 9 verses 7 to 8. Pakinggan, basahin po natin. Okay? Ready? Begin. Each of you should give what you have decided in your heart to give, not reluctantly or under compulsion. For God loves a cheerful giver, and God is able to bless you abundantly, so that in all things at all times, having all that you need, you will abound in every good work. Good work. Mga kapatid, ito no, ang turo ng salita ng Panginoon sa bawat isa. Okay? Ito po ang sinasabi ni Apostol Pablo. No? When you give cheerfully to God, sabi niya sa verse 8, God is able to bless you abundantly. No? Hindi tayo titipidin ng Panginoon. Okay? Isipin niyo hindi naman ganun kalaki yung hinihingi ng Panginoon. Pero yung balik sa atin, no? Yung blessing niya, abundantly. No? Yung kanina, nakita natin, sabi ni Haring David, no? This abundance. No? As generous as this. Wala kang mababasa sa Bible, no? Nung nagbigay sila, wala silang natanggap. Nagreklamo sila dahil hindi tinupad ng Diyos yung kanyang mga pangako. So, ganun din po sa atin ngayon po umaga. We are blessed, no? Or we are blessed givers. Pinagpala tayo na nagbibigay. Una, sapagkat sa ating pong pagkakaloob, sa ating pagbibigay, natutuwa ang Diyos. At pangalawa, ito po ay pagpapakita na pinagpala ka ng Panginoon. Yung mga tao na hindi makapagbigay, no, walang maibigay, marahil hindi sila pinagpapala. Diba? Yung laging gipit, laging kulang, no, ay hindi pinagpala ng Panginoon. Di po ba? So, ngayon po umaga, we can be a blessed giver dahil pinagpala tayo ng Panginoon. Ang pangatlo, hindi lamang God is pleased, implies His provision. Third, it voids greed. No? Ang pagbibigay po, inaalis nito yung kasakiman. No? Yung ating pong pagiging madamot. Okay? Ang madamot daw ay ganito. Ang akin ay akin, ang sayo ay akin pa rin. Di ba? Yun ang mga madamot. At alam mo ninyo, pagka, yun nga, lumalaki na yung pera natin. Lumalaki na yung ating mga pinagkakakitaan. Napapansin nyo ba na sa paglaki ng ating kinikita, lumalaki din ang ating mga pangangailangan? Napapansin nyo yun? Kaya kung kinukulang ka kung halimbawa 5,000 lang ang sweldo mo, kulang, short ka pa rin. Pero pagdating ng 10,000 or 15,000 or 20,000, short pa rin kasi lumalaki din. No? Dumadalas din ang pagkain mo, bumibili ka rin ng hindi na hindi na mga imitation na binibili mo this time. No? Yung mga signature na. Di ba? So, at minsan, ang nakakalungkot, we are living beyond our means. Dahil akala natin marami tayong pera, ang mamahal ng ating mga binibili. O kaya namumutang agad tayo. Kasi darating naman yung aking sweldo. Di po ba? Meron akong mentor, ang sabi niya, bihira
Ewan ko kung mag-agree kayo. Bihira sa mga tao na pagka may dadating na pera, ang unang iisipin ay iipunin ko to. Tama ba ako? Ang iniisip nila, iipunin ko ito, itatabi ko to, hindi ko ito gagastusin. Sapagkat madalas, pag alam mo may parating kang pera, nakalista na. Kaya pagdating, sabi nila, parang dumaan lang sa kamay ko Dumaan lang na gano'n. Kasi, mga pambayad ng mga utang. At kung i-evaluate daw natin lahat ng mga inuutang natin, mga ino-order natin sa Shopee, sa Lazada, madalas daw doon, hindi natin kailangan. No? Na-tempt lang tayo dahil mura. No? Maganda. Pero hindi talaga natin kailangan. Di ba ba? Mga kapatid, sa atin pong pagkakaloob sa Panginoon, pinipigilan daw nito o tinatanggal nito yung ating pong kasakiman. Yung ating, yung Tagalog nga sa ibang term ay katakawan. Sapagkat yung matakaw at yung sakit, ang gusto lagi nun yung sobra. Yung hindi mo kailangan. At alam po natin, lahat ng sobra ay masama. Di po ba? So, dito po sa talatang ito, ay makikita natin sa 1 Corinthians chapter 6 verse 10. Basahin nga po natin. Ready? Begin. Nor thieves, nor the greedy, nor drunkards, nor slanderers, nor sweeters will inherit the kingdom of God. Ito ang dahilan kung bakit ayaw ng Diyos, no, na tayo ay maging sakim. Sapagkat ang sabi diyan, yung mga taong ito, no, will not inherit the kingdom of God. Hindi ka pupunta sa langit, hindi ka pagpapalain ng Panginoon kung mananatili sa puso natin yung greed. No? Akin ito, pinaghirapan ko to. Kasi bibigay ko lang ng ganun-ganon. Di ba ba? Pero makita po natin dito na isa sa mga kasalanan na hindi sa atin magpapapasok sa kaharian ng Diyos ay yung greed. Yung kasakiman. Kaya, tinuruan tayo ng Panginoon na magbigay para makontrol at para mawala, matanggal natin itong kasakiman ito, itong klase ng kasalanan ito sa buhay po natin. Sabi sa Colossians chapter 3 verse 5, basahin niya po ulit natin. Ready? Begin. Put to death therefore whatever belongs to your earthly nature, sexual immorality, impurity, lust, evil desires, and greed, which is idolatry. So, idolatry pala or pagsamba sa Diyos-Diyosan, ang kasakiman. Paano nangyari yun? Tandaan natin ang idolatry or ang idols ay anything that is between you and God. So kung inuuna mo ang pera, kung mas mahalaga sa iyo ang pera kaysa sa relasyon mo sa Diyos, that is idolatry. Okay? Ang sinasamba mo ay pera. Ayaw mong mababawasan. Ayaw mong magugulo yung patas. No? Ng iyong kayamanan. Di ba? Hanggat maaari, dagdagan at dagdagan at dagdagan. Mga kapatid, ayaw ng Panginoon na manatili ito. Sabi nga ni Apostol Pablo, put to death. No? Ang literal na meaning po nung salitang put to death ay gutumin mo siya hanggang sa siya'y mamatay. Huwag mo siyang i-entertain. No? Yung greed. Okay? Kaya kung halimbawa, titingin kayo sa cellphone, nakakita kayo ng sale. No? Kaya sa Shopee or sa Lazada, parang kinakausap kayo. Kaming mag-asawa, lalakad kami sa mall. Sabi niya sa akin, kinakausap ako ng damit na yun, no? Tinatawag ako ng sapatos na yun, no? Tapos one time, naglalakad kami, sabi ko, oh, may mga kumakausap ba sa'yo? Wala. Walang kumakausap sa akin ngayon. Okay. So mga kapatid, ito po ang isa sa paraan para ma-overcome natin itong kasakiman na ito. We need to give. Yun po ang salamat sa Diyos na ginawa niya ng paraan. Hindi niya hinayaan na sa ating pong pagkakasala, no,
ay manatili po itong ugaling ito, itong kasalanan ito, yung kasakiman. Okay? So, ang number one na paraan para ma-overcome ito is through giving. Kaya ang isang tao na nagbibigay, siya ay pinagpala. Sapagkat itong kasalanan ito ay mapapagtagumpayan. Napagtagumpayan nyo na ba yan? Gusto nyo bang mapagtagumpayan ito? Isa ba sa kahinaan ninyo ito? Ito lang ang tanging paraan para ma-overcome na. We need to give. Okay? Nasabi pa sa Luke chapter 12 verse 15. Okay, basahin niya po natin. Ready? Begin. Then he said to them, watch out, be on your guard against all kinds of greed. Life does not consist in an abundance of possessions. No? Ang ibig po sabihin ng Panginoong Kristo dito, nung sinabi niya, no, na bantayan niyo yung mga sarili, no? Lalo na sa lahat ng klase ng kasakiman. Sapagkat ang buhay, no, ay hindi lamang, kumbaga, hindi mo masasabing successful ang buhay mo, hindi lang sa kung ano, gaano karami ang meron ka. Kung ano ang meron ka. Okay? Nakuha niyo po ako. Nasundan niyo ako. Hindi yan lang ang magdi-define ng buhay natin, ng success natin. Kaya bantayan po natin ang ating puso. And through giving, ma-overcome po natin ang kasalanan. Sabi sa Proverbs chapter 11 verse 24, basahin po natin, ito ang antidote ng Panginoon sa greed. Ready? Begin. One person gives freely, yet gains even more. Another withholds unduly, but comes to poverty. So dito po sa second part, another withholds unduly. Ang nangyayari po doon sa gusto lang ay tatanggap. No? Akin to, magpaparami. No? Hindi magbibigay. Ang ending niya ay poverty. Okay? Pero sa isang tao na mapagbigay, laging nagbibigay, yet he gains even more. Mas marami pa siya na matatanggap. Okay? Kasi nga, pagka laging bukas ang kamay mo, maraming dadaan talaga. Di ba? Pero pag tikom ang kamay mo, yung darating na blessing, ano mangyayari? Matatapon. Di ba? Kasi tikom ka parang, okay na ako dito. Eh, hindi ang gusto ng Diyos. Gusto ng Diyos, He wants to bless us more. More and more. Abundant. Kaya, pagka bukas ang kamay mo, hindi lang ikaw ang nabibless. Tandaan mo ito. Hindi lang ikaw ang nabibless. Other people are being blessed also. Through you. Okay? Kaya, napakaganda po ng plano ng Diyos sa bawat isa atin. Napakaganda ng plano ng Diyos para makaiwas po tayo sa kasalanan ito at sa kapahamakan na may dudulin po dito sa atin. Kung gusto nyong hindi maghirap, yan na sige. Pero gusto nyong maghirap, huwag tayo magbigay. Yun lang ang, yun lang ang choices. Okay? So, yan po ang pangatlo na makikita nating dahilan bakit ang isang nagbibigay ay pinagpala. Okay? Una, God is pleased. Second, it implies His provision. Third, it voids greed. At ang panghuli, it is an eternal investment. Eternal investment. Okay? Ano ba ang ibig sabihin ng investment? Sa simpleng parang pag-iipon para gagamitin mo in the future. No? At sa pag-iipon na yan, lalago siya. Okay? Para magamit mo in the future. Alam niyo po ba sa ating pagbibigay, we are investing eternally. Sabi po ng Panginoong Jesucristo sa Matthew chapter 6, verses 19 to 21. Basahin niya po natin. Ready? Start. Do not store up for yourselves treasures on earth, where moth and vermin destroy, and where thieves break in and steal. But store up for yourselves treasures in heaven,
where moths and vermin do not destroy, and where thieves do not break in and steal. For where your treasure is, there your heart will be also. So sabi dito, huwag kang mag-ipon dito sa lupa na sinisira ng mga peste at ninanakaw. Sa halip, doon ka mag-ipon sa langit, ng kayamanan sa langit, na walang magnanakaw, walang mga peste no, nasisira. Ang tanong dyan ay, paano ba yun? Paano ba mag-ipon sa langit? No? At ang ibig sabihin ba ng talatang ito, huwag ka na magtrabaho, no? Huwag ka na maghulog sa bangko, huwag ka na mag-invest kasi masisira din lang. Ang point po dito mga kapatid ay priority. No? Huwag mong i-prioritize yung mga bagay na inuuna ng mundo ito. Unahin natin parati ang Panginoon. Okay? Dahil sa paggawa natin yun, we are investing treasures in heaven. At yung mga treasures na yun, mga kapatid, hindi po yun masisira, walang magnanakaw. Okay? Huwag natin i-sacrifice yung ating pong relationship sa Panginoon. No? Yung ating fellowship sa Panginoon. Para lamang dito sa mga temporary possessions na ito. Okay? Kaya mga kapatid, kung magagawa natin ang paraan na unahin natin ang Panginoon sa bawat araw ng buhay po natin, gawin po natin at makikita po natin, hindi tayo malulugi, hindi masasayang yung ating mga efforts, yung mga resources na ating pong ginawa, ibinigay para sa Panginoon. Ano ba ang mga temporary things, no, na nandito sa lupa? Lahat ng nakikita nyo ay temporary. Mawawala. Diba? Hindi lang natin alam kung kailan. But many times, ang bilis mawala. Diba? Yung mga ari-arian natin, yung pera natin, even yung mga sasakyan natin, yung mga achievements natin, ang bilis mawala. Pero yung mga bagay na hindi mawawala, yung mga bagay daw na ginawa mo for the Lord, when you invest sa kaluluwa ng isang tao, alam niyo ba kung gaano katagal pagka halimbawa yung tao yan nakakilala sa Panginoon, it will remain, or that soul will remain through eternity. Hanggang sa wala. Lahat po ng mga gawain para sa Panginoon, yan po ay pag-i-invest for eternity. Okay? Even your profession, no? If you will use your profession para makilala ng mga tao ang Panginoon, that's investing for eternity. Diba? Basta kung ano yung kakayahan mo, tapos ginawa mo yun for the Lord, it's investing for eternity. Gano'n na kalaking investment niyo sa langit. Kung pupunta tayo sa langit ngayon, gano'n na kaya kalaki? Meron ba kayong na-invest na? Okay. Paano ba mag-i-invest sa langit? Sa Luke chapter 12, verse 33, basahin niya po natin. Ready? Begin. Sell your possessions and give to the poor. Provide for yourselves that will not wear out, a treasure in heaven that will never fade, where no thief comes near and no moth is stolen. So ano bang ibig sabihin? Hindi ko po sinasabi na magbenta kayo lahat ng inyong mga lupa at dalhin po natin dito. Hindi po. Ang point po dito ng Panginoong Kristo ay huwag niyong i-reject yung mga nangangailangan. Okay? Yung poor po dito, hindi lang yung mga squatter areas, mga nakatira sa squatter, kundi ang isang tao na mahirap, ang tunay na taong mahirap, ay hindi yung walang pera. Ang tunay na tao na mahirap ay walang Kristo sa kanyang puso. Okay niyo po ako? Yun ang tunay na mahirap at kawawa. Yung Kristo, yung tao na walang Kristo sa kanyang puso. So,
kung ano man ang kakayahan na pwede nating magawa to reach out those poor people, gawin mo natin. Kung kaya natin magbenta ng mga ari-arian natin just to help that person know Christ, gawin po natin. For example, hindi siya makapunta dito, o kaya malayo siya, paano natin siya ma-reach out? Or may mga missionaries na pupunta doon, kung hindi tayo makapunta, at ito lang yung paraan para ma-reach out sila, huwag na tayo magdalawang isip. Let us help. Let us give. Sapagkat yan ang mga bagay na mananatili magpakailanman. Yung lahat ng mga bagay na ginawa natin para sa atin. Pero yung mga bagay na ginawa lang natin para sa ating pong mga sarili. No? For our own significance. For our own convenience. I tell you this, hanggang dito lang yan sa lupa. Eh gaano ka lang ba mabubuhay sa mundo ito? Di po ba? Huwag nating isipin na mabubuhay tayo ng 100 years dito sa lupa. In fact, yung 100 years compared sa eternity ay buti lang ng alikabok yun. Sobrang ikli nun. But, nasabi dito, kung ano yung i-invest mo sa eternity, it will remain forever. Makikita mo lahat yun. Hindi ko alam kung ano yung itsura ng mga investments na yun. Diba? Pero dito sa lupa, pag nag-invest tayo of something, di ba, masaya tayo pagka nakuha na natin na ibalik na sa atin yung investments niya. How much more sa natin? Di mo ba? Kaya ang prayer ko sa Panginoon, sana bago ako kunin ng Panginoon, o bago siya bumalik, makapag-invest na. Mga bagay na sa gawain ng Panginoon. At again, tandaan po ninyo, hindi lamang sa mga pastor, hindi lamang sa mga Bible leaders, hindi lamang sila ang makakapag-invest sa langit. Tayo po lahat. No? Kung gagawin natin yung best natin, susundin natin ang Panginoon. No? Kung tutulong po tayo sa gawain ng Panginoon, that's investing for eternity. Ngayong umaga, ano ang ginagawa mo? No? Or ano ang pwede mong gawin to invest for eternity? Okay? So, blessed givers, yan po ang ating pinag-aralan ngayon po umagang ito. Nawa ang bawat isa sa atin ay maging pagpapala sa atin pong pagbibigay. Okay? Meron po tayong 4 na dahilan na nakita para tayo po ay maging blessed givers. Or, kung kaya tayo ay blessed givers. Una, because God is peace, it implies His provision, and God is good. And then, meron po tayong eternal investment. So, ang encouragement ko sa bawat isa, let us give for the Lord. Tayo po'y manalangin. Panginoon, salamat po sapagkat ang inyong salita ay laging sariwa every time namin po itong pinag-aaralan. Maraming beses na, maraming taon na ang lagi naming pag-aaral nito. Madalas na namin itong naririnig. I'm sure marami na kaming hamon na natanggap, nakita, narinig sa larangan po ng pagbibigay. I pray, Lord, this morning ay manumbalik yung aming Panginoong kasiglahan sa pagbibigay. Makita namin, Panginoon, ang katotohanan nito. Makita namin, Panginoon, ang dahilan kung bakit mo tinuturuan kami na magbigay. At dalayan ko po ng bawat isa sa amin ay maging masaya, nagagalak na magbigay. Sapagkat sa pamagitan po nito, ang sabi po ng Panginoon, we are more blessed na nagbibigay kaysa sa mga tumatanda. Salamat po, Panginoon, ito aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Tawagin ang ating